My God, what happened to this place? Nung nakaraang taon, I made a walking tour video at the Long Beach Resort in Noveleta, Cavite. At nagulat ako dahil ito na ang hitsura niya ngayon. Tara na nga at pag-usapan na natin to. So ito yung parking space dito dati. Ngayon nakikita nyo mga kawander, tinambakan na ng mga basura. Ang daming basura. Ang huling punta ko dito ay June 2023 last year. Maraming tao at marami pang sasakyan na nakaparada dito mismo. At ngayon ay mangilan-gilan na lang yung mga sasakyan na nakapark dito sa parking area. At siguro ang mga may-ari nito ay mga residente din na dito rin mismo nakatira. Naglakad pa ako niyan dati simula dun sa labas hanggang dito. Nay, tanong ko lang, nung nakaraang bagyo ba hanggang saan inabot yung tubig nyo dito? Ay, baha diun. Hanggang dyan sa kalsada? Oo. Hanggang dito sa kalsada. Hanggang saan po yung baha? Hindi naman hanggang saan. Hanggang dyan lang? Sa kanila, malalim-lalim kasi dun eh. Yung doon banda malalim? Kaya, nakalagin siya. Para sa inyo na, malaki na ako dyan, nakalagin. So talagang binaha sila nung bagyong Karina. The province of Cavite is known for its seafood and some of its beautiful beaches. And because of its proximity to Metro Manila, Cavite is one of the favorite destinations for tourists. At eto na tayo mga kawander. Papalapit na tayo sa main entrance mismo ng Long Beach Resort dito sa Noveleta, Cavite. Sa entrance pa lang ay makikita mo na ang laki ng pinag-iba sa dati nitong itsura. Buhay na buhay ito noon at maraming mga bisita. At ngayon ay para na itong ghost town. Maliban na lang dito sa pamilyang makikita nyo dito sa may kubo na nagpipiknik ngayong araw. At ang isa pa sa pinagtataka ko mga kawander ay kung bakit mayroong ganitong struktura dito mismo sa Dalampasigan. Nung last year pumunta ako dito, hindi ko napansin to at wala itong struktura na to. So mamaya-maya konti magtatanong tayo sa mga residente kung ano ito at kung bakit ito nandito. The main reason why I'm here today in Noveleta, Cavite is because I've seen in the news that there are 8 municipalities in Cavite that are now under a state of calamity due to the oil spill caused by the recent ships that sank on the coast of Bataan. And I just want to check the situation personally and confirm whether there's an indication of an oil spill along this coast. It was also reported that Noveleta is one of the affected municipalities. At lalo pa akong nagulat dahil mas matindi pa pala ang makikita ko ngayon dito. Saka ito pa, kung napapansin nyo ang daming basura dito sa beach ngayon. However, not all of this trash originates from Cavite. This trash was swept from the rivers across Metro Manila during the flood last week caused by Typhoon Karina. Ang labasan talaga ng lahat ng basura ay papunta ng Manila Bay. At ang mga basurang ito ay tinangay ng mga alon at nakarating na nga dito sa mga baybayin ng Cavite. Ayan. Parang ito may sign ng ng oil spill
Oil spill nga ito. Yan yan. Yan, kitang-kita. Oo nga. Ito na nga yung oil spill na sinasabi nila. Yan o. Kitang-kita. Ito yung ano ng oil spill. Nakadikit siya sa ano, sa parang sandal na to. Ano, oil spill po. Kung kapansin nyo mga kawander, ayun oil spill talaga. May nakita na nga ako. Patay na isda. Can I touch you? I'm not sure if the oil spill has caused this. Nakikita niyo yan. May mga patay na isda na. So the next thing that I have to do right now is to find that person na makapag-explain sa akin kung ano itong mga mahahabang concrete structure na makikita dito mismo sa Dalampasigan. Magandang araw po. At nung last year pumunta ako dito, wala pa tong wall na to. Ano po ba, kuya, ang purpose ng wall na to? Ang purpose ng wall na yan Yun! ay seawall. Seawall. Depensa yan. Protection dito sa mga mamamayan sa pagitan ng seashore na yan. Kasi nung dating wala yan, ang baha umaabot ang seashore ng tubig doon sa malapit sa kalsada. Ngayon, so laking protection. Mapapansin mo ngayon. Yan. Walang na natin paglipat sa pagitan ng mga seawall na yan. Oo. Kaya laking pangay, laking tulong. So hanggang saan daw yan kuya abutin? Ha? Hanggang saan abutin yan? Gano'ng kalawak? Sino po po? Okay. Ano masasabi nyo sa seawall na ginawa natin? Hanggang saan naabot yan kuya? Ayan, through and through, umpisa lahat ng seashore ng sasakupan ng Cavite ng dagat. Kaya ang alam ko magkakaroon ng seawall yan. Hanggang Ternate abot mo? Oh yes. So hanggang Ternate. Kaya malaking bagay yan sa mga mamamayan ng Cavite. Isa nakakapigil ang bahang malaki yan. Ngayon kung mapapansin mo, nitong last na bagyo, halos hindi umabot doon sa kalsada. Sa kalsada na Salcedo yung baha. Ang laking pagbabago, ang laking tulong talaga. Kaya tulong talaga sa mga Caviteño yan. Pero itong project na to, sino may hawak? National ba to or LGU lang ng Cavite ang nagpagawa? Ang alam ko, LGU na, pero Cavite. parang national na rin to National dahil na sa haba niya, sa dami ng pondo. Oh, okay. Kaya so far ngayon, dire-diretso pa naman ang construction. Makikita, matatanong mo iba na layout ba doon, nagbabaon ng mga sheet pile. Oh. So may makikita may mga pagitan nila, sinasabi ng mga slipway. Kasi yung mga mandaragat, yung mga mangingisda, yan ang nilalabasan nila. Yan nilalabasan nila, okay. Kaya itong, ang protection din sa mga mangingisda rito, yung seawall na yan, kapag halimbawang malakas ang bagyo. At malakas ang alo ng dagat, dyan nagko-cover yung mga bangka nila na ginagawa nila panghanap buhay. So, hindi lang mamay na naiginabang, pati mangingisda. Tama. Di ba? Maraming salamat kaya, naliwanagan ako. Okay. Thank you. Narinig nyo naman ang sinabi ni Kuya. Lahat ng seashore o mga baybayin sa Cavite ay lalagyan ng seawall. Bagamat maganda ang purpose sa paggawa ng seawall, ang malaking tanong ngayon, magiging maganda pa kaya ang mga beach ng Cavite once na napatayuan na ito ng seawall? At ayon sa isang residente dito sa Long Beach Resort na nakausap ko, ay madalas na nga daw ang aksidente ng mga naliligo dito sa beach. At ito ay dahil sa hindi na pantay ang babaw at lalim ng Dalampasigan. May mga paghuhukay kasing ginagawa sa seabed o yung sahig ng dagat para maipatayo ang seawall. Ito yung itsura niya sa loob. Yan, kitang-kita pa yung mga bakal. Magtatagal kaya tong wall na to? Parang substandard yung pagkagawa. Ayan. Ito nga yung parang mga beam niya, kinakalawang na kagad, kinakain na ng kalawang. Sa Katagalan, magbabagsakan din ng mga ito Akala ko nga nung una ay purong buhos na semento itong seawall. May uka pala ito sa loob.
At ang walling niya sa pinakalikod ay may katumbas na kapal ng isang hollow blocks lamang. Wala pa daw isang taon ang strukturang ito, pero nakikita na natin ang mabilis nitong pagkasira. Mga ka-wonder, kayo na bahalang humusga kung ilang taon ang itatagal ng seawall na to. Ito parang gazebo sa gitna. Wala na, gibang-giba na oh. Talagang nag-collapse na yung flooring niya. Pero intact pa naman yung mga bubong niya. Yung bubong niya is made of nipa. Kuya, ano yan? Mga bakal? Pangkalakal. Pulot lang. Oo. Wala pang bigas eh. Tamang tama yan. Pwedeng pangbili ng bigas yan pag naibenta na. Ay, gusto ko market dito. So, yung lalaking yun, Mukha naman kayong isda. namumulot siya ng mga bakal-bakal. Actually, dito siguro galing yun sa mga, ito sa construction ng wall na to. Kung napapansin nyo, yan oh. May mga nakausling bakal. So siguro yung mga sobrang bakal na pinagputulan, yun ang mga pinupulot niya. Yan, silipin muna pala natin yung swimming pool dito. Para naman kayong ano dyan. Ayan, nanguhuli sila ng mga isda. Ay, Bundok, makakapos mo. so ito yung swimming pool. Dati maraming naliligo dito. So far may tubig oh. Parang malinis pa siya. Ayan. Intact pa yung swimming pool. Nakabakod eh oh. Ito yung CR na ginagamit dati. Nakabukas pa yung ilaw. Ayan o, intact pa yung swimming pool. Pwede pa tong pagliguan. Ewan ko lang kung talagang sinarado na nila to or hindi na talaga papayagang makaligo pa yung mga gustong maligo dito. Hi vlog. Hello po. So naalala ko dati itong riprap na to, dito ako nagbabaybay na. Naglalakad ako dito sa gilid na to papunta doon. Ayan, so wala na no itong Long Beach dito. Actually nung nag-post ako nito, may nagsabi na itong beach daw to ay para sa mga squatter. Pero kahit na ganun pa man, itong beach na to ay nakakapagbibigay ng saya dun sa mga taong medyo kapos sa budget at gustong maligo na gustong mag-beach o maligo sa dagat. Ito yung pinupuntahan nila.
walang entrance to dito sa ano, sa Long Beach. Kaya patok na patok ito dun sa mga medyo kapos sa pera. Ito na yung mga dating kainan dito, mga tindahan. So wala na. Totally nag-close na sila. Wala na. So, tatanong natin kung ano yung bagyo bang nakasira dito. So, hindi na nag-ooperate talaga yung mga tindahan dito. Pero yung ba, may mga laman-laman pa. Tay, tanong ko lang, anong bagyong nakasira na to dito? Itong ulang bagyo. Ay, ito yung Karina? Grabe naman! Abot na hanggang dito? Ayun, so na-confirm natin mga ka-wonder, bagyong Karina ang nagsira nito. So imagine kung wala yung seawall na yan, di mas lalo ang epekto, mas malaki ang naging perwisyo ng bagyo na yun. Thank you po kuya. So yan, confirm na Bagyong Karina, international name, gaming ang sumira. Tawag sa kanya.